Welcome sa munting YouTube channel natin guys. Please support my videos. Like, comment and subscribe lang po mga idolo. Maraming salamat po. Story Present, Myriad World Inventory Box. Kabanata 911. Bagamat ang pagsusuot ng underwear na iyon sa harap ni Huang Feng ay medyo hindi komportable si Qiu Ningshuang, halatang gusto pa rin niyang manatili sa tabi ni Huang Feng ng ilang sandali. Hindi. Tumayo si Huang Feng at sinabing, may iba pa akong dapat gawin. Oh, sabi ni Qiu Ningshuang na may pagkadismaya. Nang makita niyang binigay sa kanya ni Huang Feng ang underwear na iyon, naisip niya na may ibang iniisip si Huang Feng. Ngayon ay tila masyado na siyang nag-iisip. Gayunpaman, pagkatapos tumayo, si Huang Feng ay hindi rin malay na tumingin sa katawan ni Qiu Ningshuang. Dahil nakaupo si Qiu Ningshuang sa kanya at nakatayo, at dahil kalalabas lang ni Qiu Ningshuang sa banyo, hindi nakabutton ang tuktok na butones ng kanyang damit, kaya mula sa kanyang anggulo, nakikita pa rin niya ang ilang tanawin sa harap ni Qiu Ningshuang. I wonder kung ano ang hitsura ni Qiu Ningshuang sa set ng underwear na iyon. Nag-isip si Huang Feng sa kanyang puso, at kapag naisip niya ito ng ganito, natural na tinitigan niya ito ng mahabang panahon, at natuklasan ni Qiu Ningshuang. Ang puso ni Qiu Ningshuang ay muling lumundag sa kahihiyan. Ngayon lang, naisip niyang nagkataon lang na kinuha ni Huang Feng ang underwear. Ngayon ay tila hindi mali ang dati niyang hula. Nang makita ang pagbabago sa ekspresyon ni Qiu Ningshuang, alam ni Huang Feng na natuklasan ang kanyang bastos na pag-uugali, kaya umubos siya at sinabing, "Iyan, mauna na ako." Hindi pinanatili ni Qiu Ningshuang si Huang Feng. Sinabi na ni Huang Feng na may gagawin siya, kaya hindi siya maaaring manatili. Bukod dito, kinailangan niyang pumunta mismo sa istasyon ng pulisya. Dati, pagkatapos malaman ni Qiu Ningshuang na may kasintahan si Huang Feng, gusto niya itong iwan. Gayunpaman, nalaman niyang mahirap para sa kanya na gawin iyon, kaya hindi siya nakapagdesisyon. Ang insidente sa damit na panloob ay nagparamdam muli kay Qiu Ningshuang sa posisyon ni Huang Feng sa kanyang puso. Kung may ibang nagbigay sa kanya ng underwear na ito, siguradong hindi niya ito isusuot. Ngunit dahil si Huang Feng ang kumuha nito, kahit na hindi niya ito sinuot noon, mahihiya pa rin siyang magsuot nito. Gayunpaman, isinuot pa rin niya ito dahil pakiramdam niya ito ang gustong isuot ni Huang Feng sa kanya. Ano ang dapat kong gawin? Napatingin si Qiu Ningshuang sa nakasarang pinto at bumulong sa sarili. Sa sandaling ito, nakaramdam siya ng pagkalito. Sa kabilang panig, si Huang Feng ay walang masyadong iniisip. Nang ilabas niya ang set ng underwear na iyon, wala na siyang ibang iniisip. Nang sabihin ni Huang Feng na mayroon siyang gagawin, hindi iyon para magsinungaling kay Qiu Ningshuang, ngunit mayroon talaga siyang dapat gawin. Sa pagkakataong ito, para ito sa entertainment company. Kagabi, ang mensahe ni Li Bingyan ay muling nagpaalala kay Huang Feng. Bagamat hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin ng mensahe ni Li Bingyan, nagpasya pa rin si Huang Feng na buksan ang entertainment company sa lalong madaling panahon. Anyway, nagkaroon na siya ng ganitong ideya. Bukod dito, may pera na siya ngayon, kaya maaari na rin niyang itayo ang kumpanya ngayon. Sa pag-iisip na magtayo ng isang kumpanya ng libangan, bukod pa sa pag-iisip kay Li Bingyan, naisip din ni Huang Feng si Zheng Shuai. Ang taong ito ay karaniwang marunong maglaro. Ayon sa kanya, sa kanyang mga babaeng, kaibigan, mayroong ilang maliliit na kilalang tao. Siyempre, lahat sila ay pangatlong antas o mas mababa, at mayroon pang ang 18 antas. Ang mga babaeng celebrity na ito ay handa ding makilala ang isang mayamang young master tulad ni Zheng Shuai. Nagbukas si Huang Feng ng isang entertainment company. Hindi siya nagkulang sa pera, script, at kanta. Ang pinakakulang sa kanya ay mga tao. Kung tutuusin, hindi pa siya nakikipag-ugnayan sa industriyang ito noon. Bagamat maaari siyang humingi ng tulong kay Li Bingyan, si Li Bingyan ay hindi pa miyembro ng kanyang kumpanya. Bukod dito, ilang tao ang kilala ni Li Bingyan. Ilang tao kaya ang ipakilala niya. Hindi sigurado si Huang Feng sa kanyang puso. Kaya naman, gusto niyang makausap muna si Zheng Shuai. Bukod dito, ang pangunahing layunin ng paghahanap ni Huang Feng kay Zheng Shuai ay hindi para makilala ang mga babaeng celebrity sa pamamagitan niya, ngunit para hilahin siya para makipagtulungan sa kanya. Bagamat ang ilan sa perang kinita niya ay ibabahagi, ang pera ay hindi ganap na makukuha. Bukod dito, sa storage box,
hindi nag-alala si Huang Feng sa kanyang kakayahang kumita ng pera. Kung lagi niyang pipiliin na kumain mag-isa, malamang na siya ay matarget sa hinaharap. Sa makatuwid, patuloy na hihilahin ni Huang Feng ang mga tao sa kanyang imperyo ng negosyo sa hinaharap. Sa ganitong paraan, mapapalawak din niya ang sarili niyang kapangyarihan. Ito ay mas mahalaga kaysa sa pera para kay Huang Feng. Matagal nang kilala ni Huang Feng si Zheng Shuai. Sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan at pag-unawa, nagkaroon si Huang Feng ng magandang impresyon sa kanya. Siya ay isang mapagkakatiwalaang tao. May kapangyarihan ang kanyang pamilya sa lalawigan ng Qing. Bukod dito, hindi siya ganap na alibughang anak. May kaya din siya. Sa makatuwid, sa pagkakataong ito, pagkatapos magplano ni Huang Feng na magbukas ng isang entertainment company, ang taong gusto niyang makipagtulungan ay si Zheng Shuai. Si Huang Feng ay tumawag sa telepono at hiniling kay Zheng Shuai na lumabas. Si Zheng Shuai ay prangka. Hindi siya nagtanong kay Huang Feng ng anuman at pumayag na makipagkita. Medyo nainis pa siya, bagamat mayroon siyang negosyo sa bar, hindi na niya kailangan pang pamahalaan ito ngayon. Kaya naman kadalasan, kumakain, umiinom, at naglaro lang siya. Anong problema? Hindi nagtagal, dumating si Zheng Shuai upang makita si Huang Feng. Natural, ito ay isang magandang bagay. Sabi ni Huang Feng, magbubukas ako ng isang entertainment company. Hindi ko alam kung interesado ka. Entertainment company. Nagningning ang mga mata ni Zheng Shuai. Akala niya noong una ay tinawag siya ni Huang Feng para maglaro. Hindi niya inaasahan na negosyo pala ang pinag-uusapan nito. Oo, sabi ni Huang Feng. Ako ay interesado, ngunit ang pagbubukas ng isang kumpanya ng entertainment ay hindi isang madaling bagay, sabi ni Zheng Shuai. Sa katunayan, interesado pa rin si Zheng Shuai sa kumpanya ng entertainment. Kung tutuusin, para sa isang katulad niyang mas malabag at naiinip sa parehong oras, interesado pa rin siya sa entertainment industry. Kung hindi, hindi siya makakatrabaho ng ilang female celebrities. Gayunpaman, bago ito, naglalaro lang siya. Kung may pagkakataon, gagastos siya ng kaunting pera at makakuha ng ilang maliliit na bituin. Tungkol naman sa pagpasok talaga sa industriyang ito, hindi niya talaga inisip. Una, napakalalim ng industriyang ito. Kung walang koneksyon at mapagkukunan, hindi siya makakapaglaro. Kasabay nito, ang industriyang ito ay napakamahal din sa simula. Siyempre, kung naglalaro lang siya, ibang kwento na. Mayroon pa siyang maliit na pera, ngunit kung talagang gusto niyang gumawa ng pangalan para sa kanyang sarili sa industriyang ito, kung gayon ang pera at mapagkukunang kailangan ay tiyak na hindi maliit. Bagamat may pera ang pamilya ni Zheng Shuai, hindi banggitin na hindi siya bibigyan ng ganoong kalaking pera ng kanyang ama. Ibigay man, hindi naging madali ang paggawa ng pangalan sa entertainment industry sa lakas ng ekonomiya ng kanyang pamilya. Kabanata 912. Sa makatuwid, kahit na si Zheng Shuai ay napaka-interesado sa industriya ng entertainment, lalo na ang mga babaeng celebrity, ito ay isang interes lamang. Hindi niya talaga kaya. Ngayong narinig niya itong sinabi ni Huang Feng, naramdaman niya na ito ay isang pagkakataon. Gayunpaman, tiyak na dahil sa kanyang pag-unawa sa industriya ng entertainment ay alam niya na napakahirap na maging sa industriya ng entertainment, lalo na kung gusto niyang gumawa ng pangalan para sa kanyang sarili dito. Alam kong hindi ito madaling gawin. Sinabi ni Huang Feng, gayunpaman, gusto kong subukan ito. Kung gusto mong makipagtulungan, maaari tayong magbukas ng kumpanya ng magkasama. Kung ayaw mo, gagawin ko itong mag-isa. Malinaw, nagpasya si Huang Feng. Gustuhin man ni Zheng Shuai na makipagtulungan sa kanya o hindi, bubuksan niya ang kumpanya. Nang marinig ang mga salita ni Huang Feng, medyo nag-alinlangan si Zheng Shuai. Kung tutuusin, iba ito sa isang bar. Sa pagbubukas ng bar, basta maganda ang relasyon niya sa mga taong nakapaligid, walang magiging problema. Mayroon din siyang mga koneksyon sa bagay na ito. Gayunpaman, ang industriya ng entertainment ay malinaw na naiiba. Kahit na interesado siya sa entertainment industry, wala siyang karanasan at walang koneksyon. Ang lahat ay kailangang magsimula sa simula. Ang hirap isipin. Gayunpaman, medyo ayaw din ni Zheng Shuai na isuko ang ganoong pagkakataon. Interesado siya dito. Kasabay nito, dahil ang bagay na ito ay binanggit ni Huang Feng, lalo siyang naging interesado.
Sa totoo lang, bagamat matagal na niyang kilala si Huang Feng, walang masyadong alam si Zheng Shuai tungkol kay Huang Feng. Maliban sa pag-alam na sina Huang Feng at Qiu Ningshuang ay mabuting magkaibigan, wala siyang ibang alam. Noong nagkataon, alam niyang may halos 200 milyon na pera si Huang Feng sa kanyang card. Dapat itong malaman na ito ay tiyak na hindi isang maliit na halaga ng pera. Bagamat maaari ring kunin ng kanyang pamilya ang halagang ito, hindi ito naging madali. Higit pa rito, cash pa rin ang kay Huang Feng, na mas bihira pa. Kaya naman, si Zheng Shuai ay napaka-curious tungkol kay Huang Feng. Naramdaman din niya na medyo misteryoso si Huang Feng. Ngayon, nang makitang gustong pumasok ni Huang Feng sa entertainment industry, natural na gusto niyang sundan si Huang Feng. Si Huang Feng ay ganap na kwalipikado. Okay, pumayag ako. Sa huli, pumayag pa rin si Zheng Shuai na makipagtulungan kay Huang Feng para magbukas ng kumpanya. Bagamat may negosyo rin ang kanyang pamilya, hindi siya masyadong interesado sa negosyo ng pamilya. Hindi magandang maging walang ginagawa buong araw, kaya nagpasya siyang magtrabaho kasama si Huang Feng. Kasabay nito, sa kanyang puso, hindi niya maipaliwanag na nadama na si Huang Feng ay napaka-maaasahan, at ang kanyang hinaharap ay tiyak na magiging pambihira. Okay, welcome. Nakangiting sabi ni Huang Feng. Ang kanyang pangunahing layunin ay hindi upang kumita ng pera, bagaman ito ay isa rin sa kanyang mga layunin. Ang pinakamahalagang layunin niya ay magkaroon ng kapangyarihan, kaya kailangan niyang makilala ang mas maraming tao. Kasabay nito, kailangan niyang magkaroon ng mas maraming kumpanya. Sa ganitong paraan, magkakaroon siya ng karapatang magsalita sa maraming industriya. Sa kasong iyon, natural na darating ang kapangyarihan. Sa makatuwid, magkakaroon siya ng maraming kumpanya sa hinaharap. Hindi siya maaaring maging responsable para sa mga tiyak na operasyon ng lahat ng mga kumpanya. Ito ang dahilan kung bakit niya ibibigay ang bawat kumpanya sa iba pagkatapos niyang pamilyar dito. Pagkatapos nito, nagsimulang mag-usap ang dalawa tungkol sa mga partikular na bagay sa pakikipagtulungan. Bagamat mayaman ang pamilya ni Zheng Shuai, siya mismo ay walang gaanong pera. Ginamit niya ang bar upang kumita ng kaunting pera, ngunit, kumpara kay Huang Feng, ito ay mas malala. Sa makatuwid, sa huli, ayon sa halaga ng pera na kanilang inilabas, sinakop ni Huang Feng ang 80% ng mga bahagi ng kumpanya, at si Zheng Shuai ay sumikop ng 20%. Kasabay nito, si Zheng Shuai ang magiging responsable para sa mga karaniwang partikular na operasyon ng kumpanya. Hi, challenge talaga ito para sa akin. I have never managed a company before. Sabi ni Zheng Shuai na may pananabik. Kahit na sinabi niya na ito ay isang hamon, malinaw naman, hindi siya natatakot sa hamon na ito. Interesado pa nga siya. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang industriya na siya ay interesado sa. Hindi niya ito nagustuhan sa kanyang puso. Naniniwala ako sa kakayahan mo. Kung hindi, hindi kita hahanapin para makipagtulungan. Nakangiting sabi ni Huang Feng. Salamat sa tiwala mo. Huwag kang mag-alala, hindi kita bibiguin, sabi ni Zheng Shuai. Sa katunayan, alam din ni Zheng Shuai na ang usapin ng pagbubukas ng isang entertainment company sa pagkakataong ito ay inesikaso ni Huang Feng. Pagkatapos ng lahat, si Huang Feng ay hindi kapos sa pera. Hindi makatwirang sabihin na gusto niyang gamitin ang sarili niyang mga koneksyon dahil napakalapit ni Huang Feng at Qiu Ningshuang. Ang impluwensya ng Qiu family sa Qing province ay higit pa sa kanilang Zheng family. Sa makatuwid, kung nais ni Huang Feng na gamitin ang kanyang mga koneksyon, hahanapin niya si Qiu Ningshuang, hindi siya, si Zheng Shuai. Well, dahil may oras pa ngayon, pupuntahan ko muna ang procedures ng kumpanya. Tumayo si Zheng Shuai at sinabi. Nababalisa kaya, medyo nagulat na sabi ni Huang Feng. Hindi niya inaasahan na ganoon kabalisa si Zheng Shuai. Siyempre, kapag naiisip ko na magkaroon ng sarili kong entertainment company, hindi ako willing na maghintay kahit sandali, sabi ni Zheng Shuai. Well, I will transfer the money to your card later. Sabi ni Huang Feng. Hindi ka natatakot na kunin ko ang pera at tumakas. Nakangiting sabi ni Zheng Shuai, alam mo, hindi ito maliit na halaga. Malaki ang tiwala mo sa akin. Oo naman. Tumango si Huang Feng at sinabing, dahil ako ang nagkusa na makipagtulungan sa iyo, nangangahulugan ito na lubos akong nagtitiwala sa iyo.
At, sa totoo lang, ang pera na ito ay wala sa akin. Ang galing mo. Nag-thumbs up si Zheng Shuai kay Huang Feng. Lalo siyang na-curious tungkol sa mga mapagkukunang pinansyal ni Huang Feng. Gayunpaman, may mga bagay na hindi magandang itanong. Kahit na-curious siya, hindi siya nagtanong. Nang makitang mabilis na umalis si Zheng Shuai, ngumiti si Huang Feng ng may kasiyahan. Hindi bababasa, siya ay lubos na nasisiyahan sa saloobin ni Zheng Shuai. Nagpakita rin ito na hindi siya nagkamali ng panghuhusga sa kanya. Tungkol naman sa follow-up na negosyo, hanggat walang malaking pagkakamali si Zheng Shuai, hindi magiging masama ang pag-unlad ng bagong kumpanya. Pagkaalis ni Zheng Shuai, umalis din si Huang Feng. Noong una, siya mismo ang dadaan sa mga pamamaraan, ngunit ngayong nariyan si Zheng Shuai, natural na mayroon siyang mas maraming libreng oras para gawin ang sarili niyang mga bagay. Dilaw na buhangin sa lahat ng dako. Ito ang pinakadirektang naramdaman ni Marcus at ng iba pa pagkatapos pumasok sa disyerto. Pagkatapos ng isang yugto ng pagmamaneho, si Marcus at ang iba pa ay pumasok sa disyerto. Sa daan, nakatagpo sila ng maraming mga zombie at nailigtas ang higit sa 10 nakaligtas. Sa daan, nakita nila sa kanilang mga mata na maraming lungsod ang nawasak at ang mga zombie ay nasa lahat ng dako. Nakatagpo pa sila ng level -3 at level -4 na zombie. Nagdulot din ng malaking gulo ang mga zombie na iyon para sa kanilang convoy. 2 tao ang inatake ng mga zombie at maaari lamang iwanan ng lahat. Bukod sa 2 taong ito, nawalan din sila ng kotse. At ilang pagkain. Kung hindi sila pinalad, mahirap sabihin kung makakatakas sila sa mga kuko ng mga zombie sa huli. Kabanata 913. Gayunpaman, para sa mga taong ito, lumipas na ang mapanganib na sandali. Nakaligtas sila at nakapasok sa disyerto. Kahit na ang mga kondisyon dito ay napakasama, na may dilaw na buhangin sa lahat ng dako, hindi bababa sa walang mga zombie na nakikita. Ito ay nagbigay daan sa kanila na sa wakas ay nakahinga ng maluwag. It's not easy. We're finally in the desert. We can finally have a good night's sleep. Puno ng pagod ang mukha ni Marcus. Siya ang pinuno ng convoy, kaya siya ay nasa ilalim ng pinaka-pressure. Kinailangan niyang pangunahan ang mga taong ito sa disyerto at hanapin ang oasis. Oo, sa wakas makakakatulog na tayo ng mahimbing. Pumayag naman yung iba. Sa panahong ito, marami na silang pinagdaan ng laban, kaya lahat sila ay pagod na pagod. Hindi sila naglakas loob na magpahinga. Matapos makapasok sa disyerto, napakalawak ng kanilang paningin, at hindi nila makita ang pagkakaroon ng mga zombie. Sa makatuwid, sa wakas ay makapagpahinga na sila. Gayunpaman, sa sandaling ibinaba ng lahat ang mga armas sa kanilang mga kamay at nais na magpahinga, narinig nila ang isang putok na nagmumula sa kanilang mga ulo. Tila yumanig ang buong sasakyan. Anong nangyayari? Damn it! Maaari bang may magsabi sa akin kung ano ang nangyayari? Si Marcus na nakapikit pa lang ay biglang bumukas ng mas malawak pa sa baka. Kinuha niya ang walkie-talkie at nagtanong. Halatang nagtatanong siya tungkol sa mga sasakyan sa likod nila. Ang mga tao sa mga sasakyan sa likod nila ay malamang na nakita kung ano ang nangyari sa itaas ng kanilang mga ulo. Captain, it's a vulture. Oh my God, it's so big. I think it can swallow us in one gulp. Oh my God, I've never seen such big vulture before. Sagot ng isang miyembro ng team sa likod nila. Puno ng pagtataka at takot ang boses niya. Halata namang nabigla siya sa nakita niya. Isang buwitter, bulong ni Marcus sa sarili. Hindi niya inaasahan na makakita ng ganoong bagay. Hindi nagtagal, inatake muli ng buwitter ang sasakyan ni Marcus. Obviously, hindi nito sinasadya. Nakatingin ito sa team ni Marcus. Oh my God! Napakalakas ng buwitter na iyon. Nagkamot ng butas sa bubong. May biglang sumigaw sa sasakyan. Tumingala si Marcus at nakita ang isang hindi regular na butas sa itaas ng kanyang ulo. Hindi naman kalakihan ng butas, pero at least nagpakita na may kakayahan ng buwitter na sirain ang kanilang sasakyan. Puche! Habang tulala si Marcus sa butas ng bubong ay muling umatake ang buwitter. Ang matatalas na kuko nito ay palm unit sa bubong ng sasakyan na parang kutsilyong tumatagos sa tofu. Hindi mahirap sabihin kung gaano ito kahirap. Lumaki pa ang butas sa bubong ng sasakyan sa pag-atake ng buwitter. Bilasan niyo lahat, maghanda na kayo sa pagbaril.
Kung dumating ulit ang maldita na buwitreng iyon, kayong lahat, open fire. Sabi ni Marcus sa mga tao sa kotse niya. Pagkatapos, sinabi niya sa mga tao sa iba pang mga kotse sa pamamagitan ng walkie-talkie, kayong mga tao sa iba pang mga kotse, humanap ng pagkakataong barilin ang buwiter na iyon. Agad-agad, dinampot ng lahat ng tao sa sasakyan ang mga armas na kanilang ibinaba, handang lumaban anumang oras. Nawala na naman ang nakaka-relax na kapaligiran. Captain, ingat ka, nandito na naman ang halimaw na yan. Mula sa walkie-talkie ay nagmula ang babala ng iba pang miyembro ng koponan sa kotse, na sinundan ng tunog ng putok ng baril. Kitang-kita na ang mga taong iyon ay nagsimula ng bumaril sa Bald Eagles. Para naman kay Marcus at sa iba pa, sa maliit na butas sa itaas ng kanilang mga ulo, may nakita silang anino na mabilis na papalapit. Walang iniisip na sinabi ni Marcus, open fire. Pagkatapos, itinutok ng lahat ng tao sa kotse ang kanilang mga baril sa anino sa labas at nagsimulang bumaril ng marahas. Tapos, galing sa labas ang malakas na sigaw ng buwiter. Sa ilalim ng gayong siksik na bala, ang buwiter ay hindi maiwasang tamaan. Gayunpaman, tila nakakagulat na malakas ang depensa ng buwiter. Matapos itong barilin ng maraming beses, pilit pa rin itong lumipad sa langit. Lahat, lumabas sa kotse. Utos ni Marcus. Pagkatapos, siya ang unang nagbukas ng pinto ng sasakyan at tumalon palabas. Pagkatapos, sinimulan niyang pagbaril ng ligaw ang buwiter sa kalangitan. Sa oras na ito, huminto ang lahat ng mga sasakyan. Bumaba din ang mga maswerteng nakaligtas sa mga sasakyan at nagsimulang bumaril sa langit tulad ni Marcus. Sa wakas, sa ilalim ng nakakabaliw na pagbaril sa lahat, ang buwiter ay hindi makapagpatatag ng sarili at nahulog ng baluktot. Nagmamadaling dinala ni Marcus ang mga tao para tingnan. Nang malapit na silang makita ang buwiter, lahat sila ay napabuntong hininga sa gulat. Ang buwiter na ito ay walang balahibo sa katawan, at maging ang ilang balat at laman nito ay nawala. Madaling makita ng mga tao ang kalansay sa loob. Isa na lang ang natitira nitong dalawang mata, at tila anumang oras ay maaaring mahulog. Gayunpaman, ang tuka at mga kuko nito ay mas matalas, na nagpakilig sa mga tao. Ang buwiter na ito ay mas malaki kaysa sa mga nakita nila noon. 5 o 6 na metro ang haba ng katawan nito. Siguradong higanteng nilalang iyon. Kumunat ang noo ni Marcus at tumingkayad sa tabi ng higanteng buwiter. Pagkatapos tingnan ito, sinabi niya sa isang mabigat na tono, mukhang hindi ligtas ang desyerto na ito gaya ng inaakala natin. Captain, ang ibig mo bang sabihin ay zombie din ang buwiter na ito? Tanong ng isang team member. Tumango si Marcus. Talaga, parang may mga zombie sa desyerto. Isa pa, itong buwiter na ito ay parang at least level 4 zombie. Nang marinig ito ng lahat, lumubog ang kanilang mga puso. Dati, iniisip nilang lahat na pagkatapos tumakas sa desyerto, mas ligtas at wala ng zombie dito. Gayunpaman, ngayon ay tila mali ang kanilang mga naiisip noon. Hindi lang mga zombie ang naririto, pati ang mga zombie dito ay napakalakas din. Mas mahirap silang harapin kaysa sa mga zombie sa lungsod. Nanghuhula lang si Marcus noon kaya pinahinto niya ang motorcade at barilin ng zombie para makita kung tama ang hula niya. Ngayon ay tila tama ang kanyang hula. Isa talaga itong zombie, at level 4 na siya noon. Napakalakas ng atake at depensa nito, at napakabilis nito. Bagamat tama ang hula niya, hindi natuwa si Marcus. Nangangahulugan ito na ang huling ligtas na lugar sa disyerto ay hindi naligtas. At saka, lumilipad na nilalang ang buwiter, kaya mas mahirap pakitunguhan ang mga zombie dito. Pagkaraan ng mahabang sandali, tumayo si Marcus at sinabing, lahat, sumakay na kayo sa kotse. Magpatuloy tayo. Bahagyang natigilan ang lahat, ngunit muli silang lahat ay sumakay sa kotse. Kahit na may mga zombie dito, ang lugar na ito ay hindi ganap na ligtas, ngunit mayroong isang oasis sa desyerto pagkatapos ng lahat, at mayroong maraming mga tao doon. Mabuti na lang at nakasama ko sila. Kabanata 914. Hindi nagtagal, sumakay na ang lahat sa kani-kanilang sasakyan at nagpatuloy sa pagsulong. Gayunpaman, sa oras na ito, ang kapaligiran sa convoy ay hindi na nakaka-relax tulad ng dati. Lahat ay may mabigat na ekspresyon sa kanilang mukha. Kung tutuusin, iba ang lugar na ito sa inaakala nila. Kailangan nilang harapin ang panganib anumang oras,
kaya hindi nila mabitawan ang kanilang pagbabantay. Hey, guys, relax a little. At least, zombie lang ang nasa langit dito. Mas maganda pa kaysa sa city. Sa city, walang nakakaalam kung saan manggagaling ang isang zombie. Nang makita ang mabigat na kapaligiran, ngumiti si Marcus at sinabi. Bagamat siya ay labis na nag-aalala at wala sa dati niyang casual na ugali, siya pa rin ang pinuno ng convoy na ito. Kailangan niyang magpakita ng halimbawa. Bahagyang nakapagpahinga ang lahat dahil sa sinabi ni Marcus. Kahit papaano sa lugar na ito, hindi nila kailangang mag-alala tungkol sa isang palihim na pag-atake anumang oras. Bagamat may mga pag-atake mula sa langit, malawak ang larangan ng pangitain dito. Hanggat ang lahat ay maingat, hindi magiging madali ang palihim na pag-atake sa kanila. Nang makitang medyo nakaka-relax ang lahat, nakahinga rin ng maluwag si Marcus. Ang dahilan kung bakit niya sinabi iyon ay para bigyan sila ng pag-asa. Sa ganitong post-apocalyptic na mundo, ang pinakamahalagang bagay ay magkaroon ng kumpiyansa at pag-asa. Parang hindi siya nakakita ng mga taong puno ng kawalan ng pag-asa at piniling magpakamatay sa huli. Kaya naman, kinailangan niyang aliwin ang mga taong ito at hayaan silang magkaroon ng kumpiyansa na magpatuloy sa pamumuhay. At least, mas maganda na ang sitwasyon nila ngayon kaysa dati. Gayunpaman, hindi tuluyang binitawan ni Marcus ang kanyang pagbabantay. Pagkatapos nito, inayos niya ang mga tao na magbantay at bigyang pansin ang mga pag-atake mula sa langit. Ang mga pag-aalala ni Marcus ay hindi makatwiran. Sa sumunod na paglalakbay, ilang beses silang inatake mula sa langit. Gayunpaman, dahil sila ay natuklasan ng maaga, at sa parehong oras, mayroon silang bubong ng convoy upang ipagtanggol ang kanilang sarili. Sa makatuwid, hindi sila nakaranas ng anumang pagkalugi. At ang ilang mga tagumpay na ito ay muling nagpasigla sa pag-asa ng lahat. Sa disyerto, nagmaneho sila ng isa pang araw bago tuluyang nakakita ng isang oasis. Nang makita ng lahat ang oasis, hindi nila maiwasang magsaya dahil malapit na silang makarating sa kanilang destinasyon. Nang malapit na ang convoy ni Marcus sa oasis ay may makikitang sasakyan mula roon. May mga ganap na armadong tauhan sa sasakyan. Maliwanag, ang kanilang target ay ang convoy ni Marcus. Matapos magkita ang convoy ni Marcus at ang convoy ng kabilang partido ay bumaba ang magkabilang panig sa kanilang mga sasakyan. Bumaba na rin ang mga tao sa mga sasakyan. Sabik silang makakita ng mas maraming tao, na magbibigay sa kanila ng pakiramdam ng seguridad. Hello, ako ang kapitan ng fleet na ito, Marcus. Si Marcus ang nagkusa na magpakilala. Kumusta, ang pangalan ko ay Bunur, sabi ng pinuno, pupunta ka ba sa oasis? Tama na yan, sabi ni Marcus. Welcome, I'll lead the way for you, masiglang sabi ni Bunur. Sa post-apocalyptic na mundo, kahit na ang mga taong hindi pamilyar sa isa't isa noon ay magiging masigasig kapag nagkita sila. Ito ay dahil sa gayong lipunan, hindi madaling makita ang isang tao. Sa daan, ipinakilala ni Bunur ang sitwasyon sa oasis kay Marcus. Hindi naman masama ang laki ng oasis, at libu-libong tao ang nagtipon dito. Higit sa lahat, mayroong ilang mga siyentipiko sa mga taong ito. Ang mga siyentipikong ito ay gumagawa ng mga anti-zombie na gamot, at bilang karagdagan sa mga siyentipikong ito, mayroon ding hukbo. Ang hukbong ito ay may pananagutan sa pagprotekta sa mga siyentipikong ito. Bagamat hindi marami ang kanilang bilang, lahat sila ay mga elite, at maganda pa rin ang kanilang lakas sa pakikipaglaban. Ang dahilan kung bakit napakaraming tao dito ay dahil sa mga siyentipikong ito at sa hukbo. Sila rin ang nagtatag ng baseng ito sa simula. Sa pagpapakilala ni Bunur, mas naunawaan ni Marcus ang oasis, at ang kanyang puso ay bahagyang nasa sabik. Hindi niya inaasahan na maraming tao ang magkukumpulan dito. Noong nakaraan, libu-libong tao ay hindi isang malaking bilang, ngunit sa kasalukuyang post-apocalyptic na mundo, ito ay talagang isang malaking bilang. Karamihan sa mga taong ito ay katulad niya, narinig nila ang broadcast at tumakas mula sa iba't ibang lungsod. Karamihan sa kanila ay mga sibilyan, ngunit upang mabuhay sa ganitong magulong mundo at makarating dito ng ligtas, lahat sila ay may karanasan sa pakikipaglaban. Bukod dito, ang ilan sa kanila ay umangkop sa post-apocalyptic na mundo. Habang umuusad ang convoy, mabilis na nakarating ang lahat sa oasis.
Sa di kalayuan ay nakikita na nila ang maraming tao na gumagalaw. At the same time, marami rin silang nakitang tent. Ang mga tent na ito ay kung saan sila magpapahinga at matulog sa hinaharap. Sa wakas naging excited ang ekspresyon ng lahat. Ang makita ang napakaraming tao sa ganitong magulong mundo ay talagang nagkakahalaga ng pagiging excited. Sa pagpasok ng convoy ay nakatawag ito ng atensyon ng maraming tao na dumating kanina. Tuwang-tuwa din sila. Pagkatapos ng lahat, ang pagkakaroon ng mga bagong tao ay nangangahulugan na ang kanilang lakas ay tumaas. Matapos ipasok ni Bunur si Marcus at ang iba pa, namahaji siya ng ilang mga tolda, pagkain, at tubig sa kanila. After that, umalis na siya, may iba pa siyang gagawin. Matapos kunin ni Marcus at ng iba ang mga bagay na inilagay nila sa mga sasakyan, nagsimula na silang maging pamilyar sa paligid. Sa lugar na ito, nakita ni Marcus ang maraming defensive facility. Kasabay nito, mayroong maraming mga baril, mga kanya na kontra sasakyang panghimpapawid, at iba pang mga armas. Paminsan-minsan, may dumaan na grupo ng mga sundalo. Malamang, sila ang hukbong binanggit ni Bunur. Para naman sa mga tumakas dito, 2 at 3 silang nagkukwentuhan para magpalipas ng oras. Sa lugar na ito, wala silang masyadong magawa. Hindi sila makapagtrabaho, hindi makapagsaka, ang tanging magagawa lang nila ay ang labanan ang mga zombie. At sa pagitan ng mga laban, nagpapahinga sila. Bagamat sila ay nasa isang oasis, paminsan-minsan ay pumutok ang ilang buhangin at tumama sa kanilang mga mukha, na medyo masakit. Ayon sa panimula ni Bunur, ang dahilan kung bakit naririto ang mga siyentipiko noon ay upang pag-aralan ang mga halaman na maaaring mabuhay sa disyerto at tumubo ng napakabilis. Ang oasis na ito ay natuklasan nila, at pagkatapos nito, ito ay naging isang base ng pananaliksik. Ito ay tiyak na dahil dito na ang mga siyentipiko ay nakatakas ng ang zombie virus ay sumiklab sa labas ng mundo. I don't know if those scientists were able to study those plants. Now that they have turned their heads to study the zombie virus serum, I guess they won't have the chance to continue studying those plants. Tinitigil ni Marcus ang disyerto sa labas ng oasis at nag-iisip sa pagkabagot. Kabanata 915. Nang muling humarap si Bunur sa harapan ni Marcus, curious nitong itinanong si Marcus. Ibig mong sabihin ang bagay ng super seed. Sabi ni Bunur, sa kabutihang palad, ang super seed ay na-develop bago ang zombie virus outbreak. Ito ay isang malaking pagtuklas na maaaring makaakit ng atensyon ng mundo, ngunit dahil sa biglaang pag-outbreak ng zombie virus, wala nang interesado dito. Gayunpaman, ang super seed ay kapaki-pakinabang pa rin dito. Pagkatapos noon, itinuro ni Bunur ang paligid at sinabi kay Marcus, hindi naman ganito kalaki ang oasis kanina. Nakikita mo ba ang mga puno sa labas? Lumaki ang mga punong iyon pagkatapos itanim ang mga super seed. Sa loob lamang ng 2 maikling buwan, sila ay lumaki ng malaki. Bukod dito, may mga prutas sa kanila na makakapagbigay ng gutom at uhaw. Kaya lang nasabi ko na ito ay isang magandang pagtuklas. Panipi, hindi maitago ng mga salita ni Bunur ang awas sa kanila. Kung tutuusin, nakasali na siya sa proyektong ito dati. Gayunpaman, hindi siya isang siyentipiko, at hindi rin siya isang sundalo na nagpo-protekta sa mga siyentipiko. Siya ang namamahala sa lahat ng gawain ng mga siyentipiko at sundalo. Ipinagmamalaki niya na makasali siya sa naturang proyekto. Nang ipanganak ang super seed, tuwang-tuwa siya. Gayunpaman, ang biglaang pagsiklab ng zombie virus sa labas ng mundo ay nagbago ng lahat. Ang super seed ay hindi maaaring itanim sa iba't ibang mga disyerto, at ang mga siyentipiko ay walang anumang oras upang magpahinga bago sila nagsimulang bumuo ng isang gamot upang labanan ang zombie virus. Sa kabutihang palad, ang binhi na kanilang binuo ay hindi inutil. Hindi bababa sa disyerto na ito, sa oasis na ito, ipinakita nito ang kapangyarihan nito. Tumingin din si Marcus sa paligid ng oasis. Pagdating niya rito, napansin niya ang malalagang berdeng punong iyon. Hindi niya napigilan. Sa malawak na disyerto, napakakapansin-pansin ng gayong tagpi-tagping berde. Isa pa, hindi niya nakilala ang mga halamang iyon, kaya mas binigyan niya ng pansin ang mga iyon. Gayunpaman, hindi inaasahan ni Marcus na ang mga halaman na iyon ay talagang lumaki mula sa sobrang buto.
Bago ang apocalypse, may mga alingaw tungkol sa Super Sid. Sa oras na iyon, nakakuha ito ng ilang pansin. Gayunpaman, sa kasalukuyang pahayag, ang mga zombie lamang ang nararapat na bigyang pansin. Kung interesado ka sa Super Sid, mabuti. Mamaya, pupunta tayo sa periphery ng Oasis para itanim ang mga binhing ito. Pwede kang sumama sa amin, sabi ni Bunur kay Marcus. Kung ito ay bago ang pagsiklab ng zombie virus, ang ganitong uri ng Super Seed ay hindi ipapakita sa mga tao ng ganoon kadali. Hindi rin mag-imbita ng mga tao si Bunur na tingnan. Gayunpaman, ngayon, ang halaga ng Super Seed ay bumaba ng husto. Sa makatuwid, hindi na kailangang ilihim ito. Okay, sagot ni Marcus. Sa anumang kaso, walang ibang gagawin dito. Ang depensa ng periphery ay pinangangasiwaan ng mga sundalo, kaya wala siyang masyadong gagawin dito. Magandang ideya na tingnan ang Super Sid. Pagkatapos noon ay naglakad na ang dalawa papunta sa bodega habang nagkukwentuhan. Labis din ang pag-aalala ni Marcus tungkol sa pananaliksik ng anti-zombie virus na gamot. Kung ikukumpara sa Super Sid, mas mahalaga sa kanya ang anti-zombie virus na gamot. Narinig ko na may ilang mga pahiwatig, ngunit hindi ko alam ang mga detalye. Mula nang mag-outbreak ang zombie virus, ang mga siyentipiko ay nagsasaliksik araw at gabi. Talagang hindi madali, sabi ni Bunur. Tumango si Marcus. Sa panahong ito, ang pag-asa ng sangkatauhan ay nasa balikat ng mga siyentipikong ito. Siyempre, hindi lang ang mga siyentipiko sa Oasis, kundi pati na rin sa ibang mga lugar. Kung aasa sila sa mga ordinaryong tao para pumatay ng mga zombie, naramdaman ni Marcus na hindi nila kayang patayin silang lahat. Sa mga gamot at serum lamang nila maaalis ang mga zombie na ito. Dumating ang dalawa sa bodega na nasa ilalim din ng pamamahala ni Bunur. Sa oras na ito, ang bodega ay napakagulo. Mayroong lahat ng uri ng mga bagay, armas, pagkain, makinarya, at iba pa. Ang Super Sid naman, na dapat ay napakahalaga, basta-basta lang itong itinapon sa isang sulok at inilagay sa isang cloth bag. Kaya na, kinuha ni Bunur ang cloth bag at sinabi. Kinuha ni Marcus ang pala at sinundan siya. Dumating silang dalawa sa labas ng Oasis at nagsimulang maghukay sa paligid. Dahil nasa desyerto sila, napakadaling maghukay ng butas. Pagkatapos maghukay ng butas ni Marcus, naglabas si Bunur ng isang buto at inilagay. Pagkatapos noon, kailangan na lang nilang takpan ng buhangin. Iyon lang. Curious na tanong ni Marcus. Oo, tumango si Bunur at sinabing, ito ang kahangahangang bahagi ng Super Sid. Pagkatapos itanim, hindi na kailangan pang-alaga ang mabuti. Hindi na rin kailangan ng tubig at kayang lumaki ng mag-isa. Bukod dito, napakabilis ng paglaki. Nito, anong mahiwagang binhi? Kumuha si Marcus ng buto sa kamay ni Bunur at inilagay sa harap ng kanyang mga mata. Habang pinagmamasdan ito, bulong niya sa sarili. Hindi kalakihan ng buto, kasing laki lang ng mung bean. Bukod dito, ang buong katawan nito ay natatakpan ng metal na kinang. Iba ang hitsura nito sa mga ordinaryong buto. Hawak niya ito sa kamay, nakaramdam siya ng bigat. Malinaw, ang binhing ito ay hindi kasing liwanag ng hitsura nito. Okay. Let's continue, sabi ni Bunur. Okay, sagot ni Marcus. Nagpatuloy silang dalawa sa pagtatanim ng Super Sid. Ang buong proseso ay hindi masyadong mahirap, ito ay mas madali kaysa sa naisip ni Marcus. Gayunpaman, isang aksidente pa rin ang nangyari. Nang muling ibinaba ni Bunur ang binhi at tatayo na sana, biglang napansin ni Marcus na parang alon ng buhangin sa kanyang paa. Agad na napagtanto ni Marcus na may hindi magandang nangyayari. Mag-ingat ka, naalarma na sigaw ni Marcus. Matapos marinig ang babala ni Marcus, subconsciously gustong umiwas ni Bunur. Gayunpaman, medyo mabagal pa rin siya. Ang umaalon na buhangin ay biglang nagwisik patungo sa paligid. Pagkatapos, biglang lumitaw mula sa buhangin ang isang malaking nilalang na parang alupihan. Ang napakaraming kuko nito ay kumapit sa Bunur sa isang iglap. Dam, lumayas ka sa daraanan ko. Nagulat si Bunur nang makita niya ang nilalang na ito na mahigit 1 metro ang haba. Gusto niyang kumawala, ngunit ang kanyang mga pagsisikap ay walang gaanong epekto. Hindi lang siya makatakas sa mga kuko ng nilalang. Pumunta ka sa impyerno, hayop ka. Sa pagkakataong ito, inilabas na ni Marcus na nakatayo sa gilid ang kanyang pistola.
Dahil ito ay isang oasis, maliban sa mga panganib sa kalangitan, ang ibang mga lugar ay ligtas pa rin. Bukod dito, ang dalawa sa kanila ay hindi masyadong malayo sa oasis. Kaya naman paglabas nilang dalawa ay wala na silang dalang masyadong maraming armas. Si Marcus lang ang nakagawian na may dalang pistol. Sa oras na ito, ang pistol na ito ang naging pinakamalaking pag-asa nilang dalawa. Kabanata 916. Bang! Pinaputok ni Marcus ang baril sa kanyang kamay. Dahil sobrang lapit ni Marcus sa nilalang sa mga oras na ito, at dahil sa napakalaki ng nilalang, sakto rin ang pagkakamarka ni Marcus. Sa makatuwid, hindi niya pinalampas ang kanyang pagbaril. Matapos barilin, hindi namatay ang halimaw. Sa halip, naging mas marahas ang mga galaw nito. Parang gusto nitong pisilin si Bunor hanggang mamatay. Matapos makitang hindi napatay ng kanyang putok ang halimaw, nagpaputok pa rin si Marcus. Hindi nagtagal, naubusan siya ng bala. Sa oras na ito, ang halimaw ay buhay pa, ngunit ito ay malubhang nasugatan. Hindi rin maganda ang sitwasyon ni Bunor. Sa ilalim ng pag-atake ng halimaw, ang kanyang katawan ay nasugatan sa maraming lugar. Lalo na yung kaliwang braso niya, sobrang miserable. Nang makita ito, diretsyong itinapon ni Marcus ang baril at pinulot ang pala mula kanina. Pagkatapos ay sinimulan niyang salakayin ang halimaw ng buong lakas. Lalo na ang mga lugar na nasugatan ng kanyang baril, binigyan niya ng espesyal na pansin ang mga ito. Sa wakas, sa ilalim ng nakakabaliw na pag-atake ni Marcus, binitawan ng halimaw si Bunor. Parang gusto nitong mag-drill sa buhangin at tumakas. Gayunpaman, sa oras na ito, ang mga tao sa oasis na nakarinig ng mga putok ng baril ay nagmamadaling lumabas. Matapos ang isang round ng pagbaril, sa wakas ay napatay nila ang halimaw. Pagkatapos noon, kinaladkad ng lahat ang halimaw na mahigit kalahati ng katawan nito ang nakabaon sa buhangin. Gulong-gulo na ang ibabaw ng katawan nito dahil napakaraming beses na itong binaril. Gayunpaman, ipinakita pa rin sa madilim na ibabaw nito na napakalakas ng depensa nito. Hindi maganda, parang parami ng parami. Ang mga nilalang na nahawaan ng zombie virus dito. Tiniis ni Bunor ang sakit at sinabing, halatang hindi ordinaryong nilalang ang nilalang na nasa harapan niya. Ang isang ordinaryong nilalang ay hindi makakatakas matapos barilin ng maraming beses. Tumango rin si Marcus na may mabigat na ekspresyon. Dati, inakala niyang ligtas na ang lugar na ito. Ngunit noon, lumitaw ang isang buwiter na nahawaan ng zombie virus, at ngayon, lumitaw ang gayong nilalang. Malinaw na hindi naligtas ang lugar na ito. Dama-dami ang bilang ng mga nilalang na nahawaan ng zombie virus. At pagkatapos na mahawa ng zombie virus, ang mga nilalang na ito ay nag-mutate at naging napakahirap harapin. Bumalik muna tayo. Gamutin muna namin ang mga sugat mo. Isa pa, ay report natin ang bagay na ito sa mga nakatataas, sabi ni Marcus. Sa oras na ito, ang pinakamataas na pinuno sa oasis ay ang pinuno ng hukbo. Siya ay orihinal na narito upang maging responsable para sa kaligtasan ng kanyang hukbo at mga siyentipiko, ngunit ngayon ay kailangan niyang maging responsable para sa mas maraming tao. Tumango si Bunor na may pangit na ekspresyon. Alam niyang hindi maganda ang sitwasyon niya. Kung talagang may zombie virus ang kakaibang nilalang na iyon, baka nahawa na siya. Kasabay nito, ang lalong masamang kapaligiran dito ay nagpabigat sa kanyang kalooban. Kung tutuusin, isa rin siya sa mga unang pumunta dito. Nang makita na ang lugar na ito ay malapit ng masakop ng mga zombie, natural na hindi maganda ang kanyang kalooban. I can only hope that those scientists can develop a drug to fight the zombie virus as soon as possible, naisip ni Bunor sa kanyang sarili. Pagkatapos nito, si Bunor ay tinulungan ni Marcus at ng iba pa na pumasok sa kampo. Tungkol naman sa super seed na dapat ay nagdulot ng sensasyon sa mundo, ito ay naiwan sa disyerto, hindi nagalaw. Pagkaalis ng lahat, napuno ng sandstorm ang lugar na kinaroroonan noon nina Marcus at Bunor. Mabilis na ibinaon ng sandstorm ang bag na naglalaman ng super seed, at walang bakas ng bag ang makikita sa disyerto. Sa ilalim ng buhangin, kung saan walang nakakakita, may kumikislap na liwanag sa cloth bag na nakabaon. Pagkatapos nito, ang mga super seed na kabilang sa siyentipikong komunidad ay nawala ng walang bakas. Walang natira kahit isa. Sa halip, pinalitan sila ng ilang karaniwang nakikitang mga buto sa Earth, tulad ng mga buto ng mansanas,
mga buto ng peras, at iba pa. Gayunpaman, pagkatapos na dumating ang mga butong ito dito, mabilis itong natuyo. Pagkatapos nito, sa buhangin, hindi na magkakaroon ng araw para sa kanila na bumangon. Nagdulot ng kaguluhan sa kampo ang balitang ibinalik ni na Marcus at Bunur. Naunawaan ng lahat na ang mga zombie ay hindi pa tuluyang umalis sa kanila, at palapit pa ng palapit. Sa kampo, nawala ang nakaka-relax at mapayapang kapaligiran. Para naman sa mga scientist, matapos marinig ang balitang ito, binilisan din nila ang kanilang pananaliksik. Naunawaan nilang lahat na wala na silang maraming oras. Matapos maghiwalay sina Huang Feng at Zheng Shuai, dumiretso si Huang Feng sa sarili niyang bodega. Mayroon pa ring ilang mga espada na kailangan pang ilipat. Pagkatapos nito, ibinigay niya ang mga espadang ito kina Ning Wushuang at Little Tanuki, kasama ang bronze at silver na ranggo na mga espada na personal niyang pinik, upang patuloy nilang ibenta ang mga ito. Kasabay nito, pinaalalahanan din niya sila na ang mga espadang ito ay hindi pangkaraniwan at dapat nilang gamitin ng husto ang mga ito. Matapos paalisin sina Ning Wushuang at Tanuki, ipinatawag ni Huang Feng ang matalinong robot. Sa sandaling magkita sila, nagtanong si Huang Feng, kumusta ang bagay na iniutos ko sa iyo na gawin noon? Nauna nang inutusan ni Huang Feng ang robot na bumili ng magagandang kanta at script. Ang mga bagay na ito ay naiiba sa iba pang mga pisikal na bagay. Hanggat ang robot ay maaaring kabisaduhin ng mga ito, maaari itong ganap na magdala sa kanila sa katotohanan. Ito ay maaaring ituring na isang butas sa kahon ng imbakan. Boss, sa panahong ito, kabisado ko na ang top 10 best-selling song sa ating mundo. Bukod dito, nakabili na rin ako ng script para sa top 10 box office rankings at kabisado ko na rin. Kabisado ko na rin ang top 10 TV series na may pinakamataas na viewership ratings. Boss, alin ang gusto mong pakinggan? Sabi ng robot. Hindi inaasahan ni Huang Feng na magiging napakahusay ng robot na ito. Sa napakaikling panahon, talagang nakuha nito ang lahat ng mga bagay na ito. Bukod dito, naalala pa sila nito. Nag-isip sandali si Huang Feng at sinabing, kabisaduhin muna ang script ng pelikula. Walang pagpipilian si Huang Feng. Sa oras na ito, naalala niya na tila hindi niya naiintindihan ang mga staves. Kantahan man siya ng robot, hindi na siya makakabalik sa realidad at maibabalik ito. Kaya naman, kabisado lang muna niya ang script. Sa kabutihang palad, pagkatapos mag-level up si Huang Feng sa first-rate realm, bagamat hindi pa rin niya naisalo ang lahat, ang kanyang memorya ay bumuti ng husto. Hanggat ilang beses niya itong pinakinggan, hindi na siya mahihirapang maalala iyon. At ang isang script ay ilang daang libong salita lamang. Pakiramdam ni Huang Feng ay naaalala pa rin niya ito. Okay, boss. Ang robot ay natural na hindi susuway sa mga utos ni Huang Feng. Pagkatapos nito, nagsimula itong pumili ng script at binigkas ito kay Huang Feng. Kabanata 917. Talagang napakaganda ng memorya ni Huang Feng. 2 beses palang binibigkas ng matalinong robot ang script, ngunit kabisado na ni Huang Feng ang lahat. Pagkatapos nito, muli niyang binigkas ang script sa robot. Matapos kumpirmahin na walang pagkakamali, hinayaan niyang umalis ang robot. Paglabas nila ng bodega, gabi na. Nagpadala rin ng balita si Zheng Shuai. May mga koneksyon talaga ang lalaking ito. Halos tapos na siya sa pagtatayo ng kumpanya. Ang mga pamamaraan ay matatapos sa loob ng 2 araw. Bukod dito, hindi niya kailangang gawin ang mga sumusunod na bagay sa kanyang sarili. Makikitang may mga koneksyon pa rin siya. Pagkatapos noon, ang dapat gawin ni Zheng Shuai ay maghanap ng opisina para sa bagong kumpanya. Kaugnay nito, mayroon din siyang mga kakilala. Mayroon siyang kaibigan na ang pamilya ay bumuo ng real estate. Nagkataon lang na may inuupahan siyang office building. Nakipag-appointment na si Zheng Shuai sa kabilang partido. Pupunta siya sa venue bukas. Kung walang problema, pipirma muna siya ng kontrata. Si Huang Feng ay lubos na nasisiyahan sa kakayahan ni Zheng Shuai na gumawa ng mga bagay. Ang taong ito ay hindi lamang madamdamin, ngunit mahusay din. Halos lahat ng maagang gawain ay nagawa na niya. Ayon sa nakaraang talakayan ng dalawa, si Zheng Shuai ang namamahala sa maagang gawain at sa mga susunod na operasyon, habang si Huang Feng ang namamahala sa paghahanap ng scriptwriter at kompositor. Para sa 2 taong ito, hindi kailangang mag-alala si Huang Feng. Kaya niyang gawin ang sarili niya,
bagamat, hiniram lang ito sa ibang espasyo. Gayunpaman, ang mga bagay na iyon ay hindi umiiral sa katotohanan, kaya maaari itong ituring na orihinal na gawa ni Huang Feng. Habang si Huang Feng at Zheng Shuai ay abala sa bagong kumpanya, ang panig ni Li Bingyuan ay may problema. Bingyuan, lalo na talaga silang samobra. After the concert, you can rest for a while. In the end, naibigay na rin ang script. Tinulungan ka na nilang tanggapin. Kinagabihan, dumating ang katulong ni Li Bingyuan upang hanapin si Li Bingyuan na may isang stack ng mga script sa kanyang kamay. Puno ng kalungkutan. Ang mukha niya, sige, huwag kang magagalit. Expected na rin ito. Malapit nang mag-expire ang kontrata ko, at wala akong planong mag-renew. Siguradong hindi na nila ako papayagang magpahinga sa mga oras na ito. Tiyak na hahayaan nila akong magpatuloy sa trabaho. Sigurado iyon. Nakangiting kinuha ni Li Bingyuan ang script mula sa assistant. Hindi na siya masyadong nagulat sa ayos ng kumpanya. Dati, ginamit siya ng kumpanya bilang tool para kumita ng pera. Ngayong nilinaw na niya na gusto niyang wakasan ang kontrata at umalis, natural na hindi pa kakawala ng kumpanya ang huling pagkakataong kumita ng pera. You're just too kind-hearted. Matagal na kitang pinayuhan na umalis sa kumpanyang ito, ngunit hindi ka nakinig. Ngayon, gusto mo nang umalis. Sa huli, naghahanda ka nang pumasok sa isang bagong kumpanya, isang kumpanya na hindi pa opisyal na naitatag. Nadaragdagan mo ba ang kahirapan ng hamon para sa iyong sarili? Halatang hindi matanggap ng assistant ni Li Bingyuan ang desisyon ni Li Bingyuan na sumali sa kumpanya ni Huang Feng. Gusto pa rin niyang baguhin ang isip ni Li Bingyuan. Tiningnan ni Li Bingyuan ang script at sinabing, kaibigan ko si Huang Feng. Kailangan niya ang tulong ko ngayon. Paano ko ito papansinin? Kaya nga sabi ko masyado kang mabait. Bumantong hininga ang katulong ni Li Bingyuan. Hindi tumugon si Li Bingyuan sa sinabi ng katulong. Ayaw niyang baguhin ang mga bagay na napagpasyahan na niya. Ngayon, gusto niyang tulungan ang kumpanya sa huling pagkakataon. Pagkatapos noon, mapayapang niyang tatanggalin ang kontrata at aalis dito para tulungan si Huang Feng. Gayunpaman, mabilis na huminto si Li Bingyuan. Nagsalubong ang mga kilay niya at bakas sa mukha niya ang galit. What's wrong, Bingyuan? Is there something wrong? Tanong ng assistant ni Li Bingyuan. Nang makita ang ekspresyon ni Li Bingyuan, napagtanto niyang may mali. Pagkatapos ng lahat, kilalang-kilala niya si Li Bingyuan. Sa normal na mga pangyayari, hindi magpapakita ng ganoong ekspresyon si Li Bingyuan. Sobra sila, galit na sabi ni Li Bingyuan. Pagkatapos, hinampos niya ang script sa mesa. Anong problema? Kinuha ng assistant ni Li Bingyuan ang script at nagtanong. Malinaw, naiintindihan niya na nagalit si Li Bingyuan dahil sa script. I already made an agreement with the company a long time ago na hindi ako gagawa ng kahit anong kissing scenes or bed scenes. In the end, yung script na binigay nila sa akin this time, hindi lang kissing scenes, marami rin bed scenes. Sabi ni Li Bingyuan, puno pa rin ng galit ang mukha niya. Sobra, paano nila magagawa yun? Napansin din ng assistant ni Li Bingyuan ang mga kissing scene at bed scene sa script sa oras na ito. Sa bagay, maraming kissing scenes at bed scenes ang script, kaya madaling mahanap. Nagtataka ako kung bakit madali ka nilang pakakawalan. Tinakot ka noon ni na Manager Lee at Director Yang. Nag-aalala ako na maglalaro sila, ngunit hindi ko inaasahan na naghihintay sila sa iyo dito, sabi ng katulong ni Li Bingyuan. Si Li Bingyuan man o ang kanyang assistant, pareho nilang naiintindihan ang karakter ni Manager Lee at Manager Yang. Dati, nagsasalita silang dalawa ng masasakit na salita kay Li Bingyuan, ngunit hindi nila ito isinasa puso. Gayunpaman, hindi nila alam kung ano ang gagawin ng kabilang partido. Ngayon, alam na nila na gusto nilang gamitin ang pamamaraang ito para maghiganti kay Li Bingyuan at sumuko ito. Naunawaan ni Li Bingyuan at ng kanyang katulong na dapat ay sina Manager Lee at Director Yang. Kung sumuko si Li Bingyuan ngayon, tiyak na hindi sila makakakilos sa script na ito. Kung pipilitin niyang wakasan ang kontrata, magiging paraan ang script na ito para harapin siya. Kahit ano pa, hindi ako kikilos sa script na ito, at hindi rin ako pipirma ng contract renewal. Sabi ni Li Bingyuan, nang may katiyakan. Bagamat mukhang mahina si Li Bingyuan, hindi ito nangangahulugan na madali siyang mabuli. Hindi naman siya nagkulang sa kay-abangan, pero ibinaon niya ito sa kanyang puso.
Bukod dito, hindi siya natatakot sa gulo. Siya ay may isang malakas na background sa likod niya. Paano siya matatakot sa naturang entertainment company? Well, tatawagan ko sila at sasabihin ko sa kanila na hindi tayo kikilos sa script na ito. Sabi ng assistant ni Lee Bingyun. Kahit na handa si Lee Bingyun na kumilos sa script na ito, hindi siya nang ahas na hayaan si Lee Bingyun na gawin ito. Kung hindi, hindi siya pababayaan ng pamilya ni Lee Bingyun. Kung hindi sila pumayag, diretsyo naming i-terminate ang kontrata with the liquidated damages. Sabi ni Lee Bingyun. Tumango ang katulong ni Lee Bingyun. Bagamat mawawalan sila ng malaking pera sa ganitong paraan, hindi pumasok si Lee Bingyun sa industriya ng entertainment upang kumita ng pera. Hindi niya pinahahalagahan ang pera, kaya mabibigo ang wishful thinking ng kumpanya. Kahit na handa si Lee Bingyun na magbayad ng malaking pera para wakasan ang kontrata, hindi siya kikilos sa script na ito. Pagkatapos nito, tinawagan ng assistant ni Lee Bingyun si Director Yang, na siyang namamahala sa bagay na ito, at sinabi sa kanya ang ideya ni Lee Bingyun. Ang saloobin ni Direk Yang ay nagulat sa katulong ni Lee Bingyun. Talagang sinabi ni Direk Yang na ang bagay na ito ay mapag-usapan. Inimbitahan niya sina Lee Bingyun at Lee Bingyun sa hapunan ngayong gabi. Pinag-usapan nila ang script at ang pagtatapos ng kontrata habang kumakain. Kabanata 918. Bakit may nararamdaman akong kakaiba? Sabi ng assistant ni Lee Bingyun pagkatapos ibaba ang telepono. I also have this feeling. Kailan ba naging ganoon kadaling kausap si Direk Yang? Si Lee Bingyun ay mayroon ding ilang mga pagdududa. Sa maghapon, nakabalik na si Manager Lee sa punong tanggapan ng kumpanya. Ngunit hindi bumalik si Director Yang para sa ilang kadahilanan. Ngayon, iminungkahi niyang talakayin ang script at pagwawakas ng kontrata kay Lee Bingyun. Dahil dito, medyo nagulat si Lee Bingyun at ang kanyang assistant. Para kay Director Yang, parehong alam ni Lee Bingyun at ng kanyang assistant na talagang hindi siya mabuting tao, at hindi siya isang taong madaling kausap. Ngayong unang iminungkahi ni Lee Bingyun na wakasan ang kontrata, at ngayon ay tumangging lumahok sa script ng kumpanya, hindi talaga siya nagalit. Sinabi pa niya na maaaring pag-usapan ang mga bagay-bagay. Ito ay nagpagulo kay Lee Bingyun at sa kanyang katulong. Kung ganoon, magdi-dinner ka pa ba mamayang gabi? Tanong ng assistant ni Lee Bingyun. Oo, sabi ni Lee Bingyun, sumama ka sa akin. Gusto kong makita kung ano ang pinaplano niya. At saka, si Director Yang ang kadalasang responsable sa kontrata ng artista. Kung gusto kong wakasan ang kontrata, tiyak na kailangan kong makipag-usap sa kanya. Tumango ang katulong ni Lee Bingyun at sumang-ayon din sa pananaw ni Lee Bingyun. Anyway, sooner or later, kailangan niyang makipag-usap kay Director Yang. Sabik na ngayon si Lee Bingyun na umalis sa kumpanya, kaya mas mabuting makipag-usap ng mas maaga kaysa mamaya. Bagamat hindi magawa ni Director Yang ang pinal na desisyon, kinakatawan na niya ngayon ang kumpanya. Mas mabuting pumunta at tingnan kung ano ang iniisip ng kumpanya. Sa kabilang panig, si Director Yang, na ibinaba ang telepono, ay nagpakita ng panunuya sa gilid ng kanyang bibig. Ang pagtanggi ni Lee Bingyun sa bagong script ay hindi inaasahan. Bagamat alam niyang pipiliin ni Lee Bingyun na tumanggi, ibinigay pa rin niya ang script kay Lee Bingyun para lamang sa talakayan sa gabi. Naniniwala siya na sa script, tiyak na magiging mas sabik si Lee Bingyun na umalis sa kumpanya, at hindi tatanggi na makipag-usap sa kanya. Tama ang hula ni Manager Yang. Talagang pumayag si Lee Bingyun na talakayin ang script at ang pagtatapos ng kontrata niya sa kanya noong gabing iyon. Lee Bingyun, tingnan natin kung paano ka makakatakas sa aking pagkakahawak sa pagkakataong ito. Sabi ni Manager Yang na may nakakatakot na ngiti. Parang nakita na niya si Lee Bingyun na pinahiga niya. Lalong sumili ang ngiti sa labi niya. Nang si Lee Bingyun at ang kanyang assistant ay pupunta na sa appointment ni Manager Yang, dumating ang tawag ni Huang Feng. Frozen Cloud, libre ka ba ngayong gabi? Gusto kitang i-treat sa isang pagkain. Sabi ni Huang Feng sa telepono. Ngayong gabi, may gagawin kasi ako. Nang marinig na gusto siya ni Huang Feng na kainin, napakasaya ni Lee Bingyun. Gayunpaman, nakipag-appointment na siya kay Director Yang ngayong gabi. Nais din niyang umalis ng maaga sa kumpanya, kaya gusto niyang simulan ang talakayan ng maaga. Marahil ay natatakot siya na baka hindi maintindihan o magalit si Huang Feng, kaya nagpatuloy si Lee Bingyun.
mayroon akong appointment sa pinuno ng kumpanya ngayong gabi para pag-usapan ang pagtatapos ng aking kontrata. Malapit na akong mawalan ng trabaho. Pagdating ng panahon, hindi ako maaaring iwanan ng bago mong kumpanya. Pagwawakas ng kontrata, bahagyang natigilan si Huang Feng. Tinawagan niya si Li Bingyan at hiniling na kumain ngayong gabi. Nais niyang pag-usapan ng tungkol sa pagpapasok nito sa kanyang kumpanya. Iniisip pa rin ni Huang Feng kung anong uri ng mga kondisyon para sumang-ayon si Li Bingyan. Hindi niya inaasahan na bago siya magsalita ng anuman, tatanggalin muna ni Li Bingyan ang kanyang kontrata at maghahanda na sumali sa kanyang bagong kumpanya. Oo, malapit nang mag-expire ang kontrata ko. Pero, mukhang ayaw akong paalisan ng kumpanya, kaya kailangan ko silang kausapin ngayong gabi. Natural na hindi ito itinago ni Li Bingyan kay Huang Feng. Hindi na nagulat si Huang Feng na ayaw paalisan ng kumpanya ni Li Bingyan si Li Bingyan. Pagkatapos ng lahat, ang gayong cash cow, kahit na anong kumpanya ito, ay tiyak na hindi papayag na bumitaw ng madali. Ito ay ganap na naiisip. Magkakaroon ba ng gulo? Tanong ni Huang Feng. Alam niyang hindi madaling bibitaw ang kumpanya ni Li Bingyan. Natatakot siya na pahirapan nila si Li Bingyan. Dapat walang problema. Orihinal na gustong sabihin ni Li Bingyan na talagang walang problema, ngunit ang abnormal na pag-uugali ni Director Yang noon ay nagdulot sa kanya ng hindi maipaliwanag na pag-aalala sa kanyang puso. Narinig din ni Huang Feng ang pag-aalinlangan sa mga salita ni Li Bingyan, kaya't sinabi niya, "Saan ka kakain? Pupuntahan kita. Huwag kang mag-alala, hindi ko iistorbohin ang usapan ninyo. Maghihintay lang ako sa labas. Kapag natapos na ang usapan ninyo, ililibre kita sa hapunan." Nang marinig na darating si Huang Feng, napakasaya rin ni Li Bingyan. Hindi lamang siya makakapaghapunan kasama si Huang Feng, ngunit higit sa lahat, kasama si Huang Feng sa kanyang tabi, naramdaman din ni Li Bingyan na ang kanyang puso ay magiging kalmado. "May appointment kami sa Guobon Hotel," sabi ni Li Bingyan. "Guobon Hotel, hindi naman ito kalayuan sa akin. Pupunta ako doon kaagad," sabi ni Huang Feng. Matamis na tugon ni Li Bingyan. Si Huang Feng ay labis na nag-aalala sa kanya, na nagpasaya sa kanya. "Tumawag na naman ba si Huang Feng?" Tanong ng assistant ni Li Bingyan nang makita niyang ibinaba ni Li Bingyan ang telepono ng nakangiti. Gustong imbitahan ako ni Huang Feng sa hapunan," sabi ni Li Bingyan. "Malamang gusto kanyang kausapin tungkol sa pagpasok mo sa kumpanya niya." Bumibisita ang weasel sa manok. Wala siyang magandang intensyon. Ang assistant ni Li Bingyan ay halatang hindi nasisiyahan kay Huang Feng. Sa kanyang opinyon, ang kumpanya ni Huang Feng ay isang bagong kumpanya lamang na walang mapagkukunan. Ngayong inimbitahan niya si Li Bingyan na sumali, hindi ito nakakatulong kay Li Bingyan, ngunit nakakapinsala kay Li Bingyan. Sa makatuwid, ang kanyang impresyon kay Huang Feng ay hindi maganda. "Well, Sister Li, huwag mong sabihin yan tungkol kay Huang Feng. Wala siyang masamang intensyon," sabi ni Li Bingyan. Sa kanyang puso, si Huang Feng ay isang halos perpektong tao. Paano siya magiging handa na marinig ang iba na sabihin na si Huang Feng ay hindi mabuti? Nang makitang sinabi ni Li Bingyan na kilala niya si Li Bingyan, ang assistant ni Li Bingyan ay hindi nang ahas na magsalita. Kilala niya si Li Bingyan. Kung magpapatuloy siya, maaaring magalit talaga si Li Bingyan. Si Huang Feng ay talagang hindi malapit sa Guobon Hotel, ngunit ang takbo ng kanyang sasakyan ay hindi gaanong mabagal, kaya hindi ito tumagal ng maraming oras upang makarating doon. Nang dumating si Li Bingyan at ang kanyang assistant sa hotel, dumating na si Huang Feng. "Pumasok ka na at kumain muna. Dito ako titira. Pagkatapos kumain, sabay na tayo," sabi ni Huang Feng kay Li Bingyan. "Okay," sumagot si Li Bingyan. Pagkatapos nito, pumunta siya sa direksyon ng pribadong silid kasama ang kanyang katulong. Si Huang Feng ay nag-order ng 2 pinggan ng mag-isa. Kumain siya habang hinihintay na matapos si Li Bingyan. "Bingyan, dito ka na. Pumasok ka na dali." Nang dumating si Li Bingyan at ang kanyang assistant sa private room, naroon na si Director Yang. Matapos makita si Li Bingyan, ngumiti siya at mabilis na pinapasok si Li Bingyan at ang kanyang assistant. "Director Yang, sorry kung pinaghintay kita." Bagamat nagpasya na siyang umalis sa kumpanya, talagang ayaw ni Li Bingyan na maging masyadong mahigpit sa kumpanya.
Sa makatuwid, siya ay napakamagalang sa mga orihinal na tao sa kumpanya. Maging si Direk Yang, na labis niyang kinaiinisan, ay ganoon din. Kabanata 919. Hindi ako naghintay ng matagal. Kara-rating ko lang din. Tila hindi napansin ni Manager Yang ang alienation sa mga salita ni Lee Bingyan. May ngiti pa rin siya sa mukha. Ang mainit na anyo na iyon ay nakadama ng kaunting paghingi ng tawad kay Lee Bingyan. Iniisip pa niya kung masyado ba siyang nag-iisip kanina. Medyo maganda ang ugali ni Manager Yang. Hindi ko alam kung ano ang gusto mong kainin, kaya nag-order muna ako ng ilan. Pwede ka nang mag-order. Ibinigay ni Manager Yang ang menu kay Lee Bingyan at sinabi, kakain lang tayo ng casual. Kinuha ni Lee Bingyan ang menu at nag-order ng 2 pinggan. Pagkatapos, iniabot niya ang menu sa kanyang katulong. Casual ding umorder ng 2 ulam ang kanyang assistant. Dumating silang dalawa para pag-usapan ang negosyo ngayon, hindi para kumain at uminom. Paano kaya iyon? Sa huli, kinuha muli ni Manager Yang ang menu at sinabing, alam ko ang layunin ng pagbisita mo. Gayunpaman, ang bagay na ito ay kailangang pag-usapan at ang pagkain ay dapat kainin. Hindi naman masama ang kanilang pineapple soup. Ito ang kanilang signature dish. Ito ay sinasabing may epekto sa pagpapaganda at pagpapalusog ng balat ng isang tao. Pinakamabuting ibigay ito sa 2 dilag. Nagpatuloy si Manager Yang sa pag-order ng ilang ulam, lalo na ang signature dish dito. Hindi niya ito pinabayaan. Pagkatapos nito, inilapag niya ang menu at sinabi kay Lee Bingyan at sa kanyang assistant, ano ang gustong inumin ng 2 dilag? Hindi na kailangan, sabi ni Lee Bingyan at ng kanyang assistant. Hindi nakalimutan ng dalawa na may sari-saring eskandalo sa kumpanya si Manager Yang kaharap nila. Kaya naman, sa harap niya, walang lakas ng loob na uminom ang dalawa, kahit na inumin. Sige, hindi naman pinilit ni Manager Yang ang dalawa. Sa halip, nag-order siya ng isang bote ng red wine para sa kanyang sarili. Nang pumunta ang waiter upang ihanda ang pagkain, tumingin si Manager Yang kay Lee Bingyan at sinabing, nabalitaan ko na hindi nasisiyahan si Bingyan sa bagong script. Hindi ito itinanggi ni Lee Bingyan at sinabing, alam ni Manager Yang. Nagkaroon ako ng kasunduan sa kumpanya. Hindi ako gaganap sa mga script na may mga kissing scene at bed scenes. Hindi ko alam kung bakit tinulungan ako ng kumpanya na tanggapin ang script na ito sa pagkakataong ito. Nahihirapan din ang kumpanya. Sinabi ni Direk Yang na may mapait na ekspresyon, Frozen Cloud, alam ko ang tungkol sa iyong kasunduan sa kumpanya. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, ang script ay personal na iniabot sa kumpanya ng isang malaking boss sa industriya. Partikular niyang hiniling sa iyo na kumilos dito. Bagamat ang kumpanya ay may intensyon na tumutol, alam mo rin na sa industriya na ito, maraming mga bagay na hindi mo maaaring gawin ayon sa gusto mo. Para sa isang eksena, para sa isang dobleng eksena, mga eksena, Frozen Cloud, ikaw ay mahihirapan sa ibang partido kung ikaw mismo ang gumawa nito, kung pareho kayong stunt doubles, ang kabilang partido ay hindi makontento. Matapos marinig ni Lee Bingyan ang mga salita ni Direktor Yang, mariin niyang umiling at sinabing, hindi ko babarilan ang aklat na ito. Naunawaan na ni Lee Bingyan na ang aklat na ito ay orihinal na layunin ng kumpanya na gawing mahirap ang mga bagay para sa kanya. Tungkol naman sa tinaguriang Big Boss, palusot din ng kumpanya. Kung hindi, bakit hindi nangyari sa kanya ang ganoong bagay nitong mga nakaraang taon? Ngayong tatanggalin na niya ang kanyang kontrata, tinulungan siya ng kumpanya na tanggapin ang aklat na ito. Tsaka wala naman silang ipinahalata sa kanya dati. Director Yang, I already told you and Manager Lee my thoughts last night. I won't sign the new contract. I'm also very thankful for the company's nurturing and care for me. However, I've already decided to leave. Kung ipipilit ng kumpanya na ishoot ko ang librong ito bago ako umalis, then I can only choose to terminate my contract with the breach of contract. Tumingin si Lee Bingyan kay Director Yang at mariing sinabi, anong paglabag sa kontrata? Frozen Cloud, ang dami mong nagawa para sa kumpanya. Paano magkakaroon ng mukha ang kumpanya na humingi sa iyo ng paglabag sa kontrata? Tungkol naman sa librong ito, kung ayaw mong kunan, hindi naman siguro natin pwedeng pag-usapan. Huwag masyadong mabalisa. Hindi nagalit si Direk Yang, at hindi rin siya nababalisa. Sa halip, taos puso niyang hinikayat si Lee Bingyan.
Sa ganoong paraan, napahiya si Lee Bindian na matibay na piliin ang paglabag sa kontrata. Sa oras na ito, inihain na ng waiter ang mga pinggan. Ang bawat ulam ay masarap sa kulay at aroma. Nakatingin lang dito ay napuno na ng gana. Halika, halika, halika. Kain muna tayo. Mag-uusap tayo habang kumakain. Nagmamadaling bati ni Direk Yang. Nagbuhos si Director Yang ng isang baso ng alak. Hindi niya pinilit na uminom si Lee Bindian at ang kanyang katulong. Sa oras na ito, si Lee Bindian at ang kanyang katulong ay nahihiya na hindi kumain. Bagamat nag-iingat sila kay Director Yang, basta't hindi sila umiinom, dapat ay maayos sila. In my opinion, the company has indeed gone overboard this time. Alam ng lahat na Bindian, hindi ka pa nag-shoot ng ganitong klaseng pelikula. Gayunpaman, tinanggap pa rin ito ng kumpanya para sa iyo. Medyo sobra na ito, sinabi ni Direk Yang na may mukha na puno ng matuwid na galit. Para bang talagang ipinagtatanggol niya si Lee Bindian laban sa kawalan ng hustisya. Salamat sa iyong pag-unawa, Direktor Yang. Nagpapasalamat na sabi ni Lee Bindian. Ang dahilan kung bakit sabik na sabik si Lee Bindian na kausapin si Director Yang ay dahil talagang bigo siya sa kumpanya. Sa pagkakataong ito, ang libro ay hindi kasing simple ng kissing scene at bed scene. Paano magiging willing si Lee Bindian na kunan ng ganitong klaseng pelikula? Pumayag man ang kumpanya na gumamit siya ng stunt double para sa bed scene at kissing scene, hindi niya ito tatanggapin. Of course, we're all colleagues. We should understand each other, sabi ni Director Yang. Pagkatapos, sinabi niya kay Lee Bindian at sa kanyang katulong, 2 dilag, subukan agad itong sabaw ng pinya. Ano sa palagay mo? Pagkasabi niyon, nanguna si Direk Yang at nagbuhos ng kaunti. Gumagawa siya ng isang aksyon para kay Lee Bindian at sa kanyang katulong. Nang makita ni Lee Bindian at ng kanyang assistant na si Director Yang ang unang uminom, natural na wala silang hinala. Hindi nila napigilan ang malakas na rekomendasyon ni Director Yang. Kasabay nito, gusto rin nilang subukan ang lasa ng signature dish na ito, kaya nagbuhos din ng 2. Hindi ito kasing ganda ng kay Huang Feng. Humigop si Lee Bindian at sinuri sa kanyang puso. Noong nagpunta siya sa residence ni Huang Feng dati, personal niyang naranasan ang craftsmanship ni Huang Feng. Maging ito ay ang mga pinggan o ang sopas, ang pagkakayari ni Huang Feng ay napakahusay. Sa puso ni Lee Bindian, walang makakahabol sa kanya. Nang ikinukumpara ni Lee Bindian ang pagkakaiba ng sopas ni Huang Feng at ang signature dish ng hotel na ito, hindi niya napansin ang nakakalokong ngiti sa mukha ni Director Yang matapos makita siya at ang kanyang assistant na umiinom ng sopas. Come. Ituloy na natin ang pagkain. Ang galing pa naman ng chef dito. Masiglang sabi ni Direk Yang. Pagkatapos nun, nagkwentuhan silang tatlo habang kumakain. Ang pinakakaunting sinabi ng assistant ni Lee Bindian. Pagkatapos ng lahat, si Lee Bindian ay isang napaka-opinyon na tao. Kaya niyang gumawa ng sarili niyang desisyon sa lahat ng bagay. Ang dahilan kung bakit dinala ni Lee Bindian ang kanyang katulong ay dahil takot siya sa aksidente. Hindi niya kailangan ng kabilang partido para gumawa ng anumang desisyon para sa kanya. Gayunpaman, hindi inaasahan ni Lee Bindian na kahit na nag-iingat na siya kay Director Yang, nahulog pa rin siya sa bitag ng kabilang partido. Kabanata 920. Sa kalagitnaan ng pagkain, biglang nakaramdam ng pagkahilo si Lee Bindian. Si Lee Bindian, na nakarinig ng maraming lihim sa industriya ng entertainment, ay agad na naunawaan na nahulog siya sa bitag ni Manager Yang. Ang katulong ni Lee Bindian, na nasa tabi niya, ay nakaramdam din ng kaunting hindi komportable sa oras na ito. Malinaw na may naiintindihan din siya. Puno ng galit ang mukha, tumingin siya kay Manager Yang at sinabing, "Ikaw na may apelyido na Yang, anong ginawa mo?" Umakto si Manager Yang na parang hindi narinig at dahan-daang nagpatuloy sa pagkain. Gayunpaman, mas lumawak ang ngiti sa kanyang mukha. Bindian, tara na. Ang katulong ni Lee Bindian sa oras na ito ay naunawaan na ang kabilang partido ay tiyak na nagdroga sa kanila. Gayunpaman, hindi niya alam kung saan pumunta. Paano ka pupunta? Tumingin si Manager Yang kay Lee Bindian at mayabang na sinabi. Hindi siya pinansin ng assistant ni Lee Bindian at nanginginig na tumayo. Pagkatapos, ay naalayan niya si Lee Bindian at gustong mag-walk out.
Hindi naman napigilan ni Manager Yang ang dalawa. Nagpatuloy siya sa pag-upo doon at dahan-daang kumain habang nakatingin sa kanilang dalawa na puno ng pangungutya. Sa wakas ay narating ni Lee Bingyun at ng kanyang katulong ang pinto ng napakahirap. Gayunpaman, nalaman nilang nakalak ang pinto ng pribadong silid mula sa labas. Niyugyug ng katulong ni Lee Bingyun ang pinto at sumigaw, "May tao, mabilis na dumating. Iligtas mo kami." Sigaw ka pa, "Soundproof ang private room na ito. Kung hindi, hindi ko pipiliin ang lugar na ito. Kahit sumigaw ka hanggang masira ang lalamunan mo, walang darating," pagmamalaki ni Manager Yang. Proud na sabi ni Manager Yang. Sa sandaling ito, sa wakas ay tumayo siya. Sa poster ng isang nagwagi, lumakad siya patungo kina Lee Bingyun at Lee Bingyun. "Alam kong mag-iingat ka sa akin at hindi ka iinom ng alak at inumin na ibinibigay ko sa iyo. Gayunpaman, sa tingin mo ba ay magiging ligtas ka?" Lumapit si Manager Yang sa kanilang dalawa at sinabing, "Masyado pa rin kayong walang muwang. Ang sarap ng recruitment food, di ba? Hehe, may dagdag akong pampalasa dito. Medyo masarap ang lasa, tama." Panipi. Proud na tiningnan ni Manager Yang ang dalawang nagpapanik na tao. Napag-usapan niya kung paano hindi basta-basta umiinom sina Lee Bingyun at Sukhiansi. Kaya kumuha siya ng isang tao na magdagdag ng isang bagay sa sopas ng pinya habang iniinom niya ang antidote ng maaga. Tapos, siya ang unang kumain. Sa ganitong paraan, natural na nawala ng bantay sina Lee Bingyun at Sukhiansi at nahulog sa kanyang panlilinlang. Naglakad si Manager Yang sa gilid ni Lee Bingyun. Nakatingin sa walang lakas na si Lee Bingyun, sinabi niya, "Bingyun, alam mo ba? Simula pa lang nung nakita kita sa kumpanya, gusto na kita. Gayunpaman, ikaw ang tatak ng kumpanya noon. Kahit gusto kita, wala akong pagkakataon." Hindi pumayag ang mga tao sa Board of Directors. Panipi. Nang makita si Lee Bingyun na nakatitig sa kanya, hindi nagalit si Supervisor Yang. Sa halip, buong pagmamalaki niyang sinabi, "Ngayon, ikaw na ang naghahanap ng kamatayan. Gusto mong umalis sa kumpanya. Sa tingin mo, madali ka bang pakakawalan ng Board of Directors ng kumpanya? Imposible. Walang sasalungat sa pera. Kung gusto kita ngayon, walang pipigil sa akin. Bukod dito, magpapasalamat sila sa akin pagkatapos." Panipi. Anong ginagawa mo? Kilala mo ba kung sino siya? Ang katulong ni Lee Bingyun ay tumayo sa pagitan nina Lee Bingyun at Manager Yang at nagbanta. Naiintindihan na niya ang plano ni Manager Yang. Upang maprotektahan si Lee Bingyun, binalak na ng kanyang assistant na ibunyag ang pagkakakilanlan ni Lee Bingyun. "Siyempre alam ko kung sino siya." Ngumiti si Manager Yang at sinabing, "Siya si Lee Bingyun, isang A-list celebrity. Maganda siya at proud. Siya ang matagal ko nang gustong makasama." Sa oras na ito, si Lee Bingyun, sa ilalim ng takip ng kanyang assistant, ay tahimik na kinuha ang kanyang telepono at idinayal ang numero ni Huang Feng. Si Huang Feng ay tumawag sa kanya noon, kaya ang tawag ay nasa tuktok ng listahan. Bukod dito, nasa ibaba si Huang Feng. Siguradong darating siya para iligtas siya. "Mabahong babae, anong ginagawa mo?" Sino ang nakakaalam na ng ideal ang telepono ni Huang Feng, nalaman na ni Manager Yang. Itinulak niya ang katulong ni Lee Bingyun at pagkatapos ay gusto niyang agawin ang telepono sa kamay ni Lee Bingyun. "Huang Feng, halika at iligtas mo ako. Ako ay..." Bago pa matapos ni Lee Bingyun ang kanyang mga salita, inagaw na ni Manager Yang ang telepono mula sa kanyang kamay. Pagkatapos, hinampis niya ito sa lupa at tinapakan ng ilang beses. Si Huang Feng, sa kabilang panig, ay tumayo din sa oras na ito. Napagtanto niya na nasa panganib si Lee Bingyun at mabilis na umakyat. Kasabay nito, tinawagan niya ulit si Lee Bingyun, ngunit walang sumasagot sa telepono. "Mabaho B***, sa tingin mo ba may darating na magliligtas sa iyo dahil lang sa tumawag ka? Nanaginip ka," sabi ni Manager Yang. Hindi niya alam na nasa ibaba si Huang Feng. Ngayon lang, narinig niya ang kahulugan ng mga salita ni Lee Bingyun. Hindi siya tumawag ng pulis, ngunit tumawag sa kanyang kaibigan. Kahit na alam ng kaibigan niya na narito siya, magtatagal pa bago makarating dito. Sa oras na iyon, marami na siyang gagawin. Galit na, tumingin si Lee Bingyun kay Manager Yang. Sa oras na ito, maaari lamang siyang magdasal sa kanyang puso na dumating si Huang Feng ng mabilis. Nanghihina na siya ngayon,
at nakalock ang pinto ng private room. Umaasa sa sarili niyang lakas, walang paraan para makatakas. Hihintayin na lang niya na dumating si Huang Feng at iligtas siya. Beauty, let's enjoy. Don't worry, I will record all of your beautiful side. Sabi ni Manager Yang habang hinihila papasok si Li Bingyan. Napakalaki ng pribadong silid na ito, at espesyal itong pinili ni Manager Yang. Hindi lang sila nakakakain, nakakanta din sila. At the same time, may sofa din. Hindi siya makapaghintay, kaya hindi niya binalak na dalhin si Li Bingyan sa ibang lugar. Nais niyang gawin ito dito. Anong ginagawa mo? Bitawan mo siya, baka patay ka. Hinayla ng assistant ni Li Bingyan si Manager Yang at sinabing, umalis ka sa dinadaanan ko. Tuturuan kita ng leksyon mamaya. Sinipa ni Manager Yang ang assistant ni Li Bingyan. Kahit na ang taong ito ay medyo maganda rin, kumpara kay Li Bingyan, siya ay wala. Matagal nang iniisip ni Manager Yang si Li Bingyan. Sa oras na ito, hindi siya mag-aaksaya ng oras sa mga walang katuturang tao. Excuse me, alam mo ba kung saang private room si Li Bingyan? Sa kabilang panig, narating na ni Huang Feng ang ikalawang palapag. May nakasalubong siyang waiter at hinayla siya para magtanong. Pagkatapos ng lahat, si Li Bingyan ay isang tanyag na tao. Napakalaki pa rin ang kanyang reputasyon, kaya naramdaman ni Huang Feng na baka maalala siya ng mga waiter na ito kapag nakita nila siya. Ang swerte ni Huang Feng ay halatang mabuti. Ang waiter na hinayla niya ay isa sa mga waiter na namamahala sa pribadong silid ni Li Bingyan. Tumingin siya kay Huang Feng na may mapagbantay na ekspresyon at sinabi, bakit mo hinahanap si Miss Li? Ano ka ba? Nang marinig ni Huang Feng ang kanyang mga salita, naunawaan ni Huang Feng na dapat malaman ng taong ito kung nasaan si Li Bingyan, at si Li Bingyan ay malamang na nasa panganib ngayon, kaya hindi siya naglakas loob na mag-aksaya ng masyadong maraming oras, kaya tinitigan niya ang waiter at sinabing, kaibigan niya ako. Sabihin mo sa akin, nasaan siya?